Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. So there's an update, sabi po rito sa balita ng Philippine Star, Duterte ICC update. Ayan ho, the ICC has dismissed a request by former President Rodrigo Duterte's defense to excuse judges Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzu and Maria del Socorro Flores Liera from ruling on the court's jurisdiction in the Philippines investigation. Kasi ho, ang ginawa nila ay ganito yan ang istorya niyan. Nagkaroon ng request na dati nung wala pa, hindi pa siya hinuhuli, na ituloy na ang investigation dito sa situation sa Pilipinas. Ngayon, isa sa mga pinagdiskusyonan po ng pre-trial chamber is the jurisdiction about the ICC to the Philippines. At sabi doon, dahil nagtalo-talo kami, ang Tagalog doon dahil nagtalo-talo kami tungkol sa jurisdiction sa Pilipinas, ay aming binibigyan ng pagkakataon ang defense na questionin ang usapin, ang jurisdiction ng ICC pagdating po sa proper trial. At ito na nga po yung nangyayari ngayon. So yung pribilehiyo na questionin ito ay binigyan po sila ng pagkakataon. Kaya lang, gusto ko rin pong malaman ng marami na yung ginagamit nila sa fake news na na-dismiss na raw yung kaso, yun po, ang na-dismiss doon, ang na-reject doon, ay yung petition ng gobyerno, di ba? Na i-cancel na yung reklamo, i-dismiss na yung reklamo kay Duterte. Bagkus ang nangyari, itinuloy ang pag-iimbestiga rito ng ICC investigator sa Pilipinas. Nagkaroon po ng dissenting opinion, 5 yung mga judges. Kabilang doon sa nag-dissent, ito po mismong presiding judge. Tapos yung isa pang kasama niya. Dissenting opinion lang naman. Pero they concur. Di ba? Meron silang concurrence. Lahat po sila doon sa desisyon na ituloy ang paglilitis o ang investigasyon dito. So ngayon, yun pong 2 judges dyan, gusto nila Duterte na huwag pasalihin. Kumbaga, ipa-inhibit sila. Tapos yun, papalitan. O yung 3 na lang ang magdidesisyon. Diba? Siguro yung 2 inaano nila rito, nararamdaman nila na mukhang tagilid sila doon kasi hindi ito sang-ayon na walang jurisdiction ang ICC. Maliwanag naman po kasi talaga naman sa Article 127 ng Rome Statute. Ito yun, Rome Statute. Para maintindihan lang po ng mga kababayan natin. So, ito, alisin ko muna ito. Then, pakita ko sa inyo. Actual mismo to sa website ng ICC. Ito ho. So, hanapin natin itong si 127. Yan. Ito. Uy, sorry. Clickable ito Type nyo lang sa google.com Rome Statute. Tapos may kita, lalabas na to. I-click nyo lang yan. Ito, Article 127 withdrawal. So, andito tayo. Sorry. Ito ang sinasabi dyan. The state party may, by written notification addressed to the Secretary General of the UN, withdraw from this statute. So maaari, ang isang miyembro daw sa pamamagitan ng sulat na nagpapasabi na naka-address doon sa Secretary General ng UN ay maaari pong kumalas dito sa Rome Statute, dito sa treaty na to, or international agreement. This is an international agreement. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of the notification.
So, pakalipas ang isang taon, magmula ng ipadala yung sulat o matanggap yung sulat ng pagkalas sa Rome Statute ay magiging penal na ang pagkalas. Sabi, unless the notification specifies a later date. Maliban na lang daw kung merong preferred na ibang petsa na let's say after 1 year, automatic yon, pero extend pa natin ng 6 months pa after 1 year. So, ganun daw po. Number 2, ito na, in regard to the jurisdiction. Ang sabi rito, a state shall not be discharged by reason of withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute, including in any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog, hindi po inaalis ang hindi po nawawala ng responsibilidad ang member state na kumakalas na sa kanyang mga obligasyon na katulad ng kung merong fees na dapat pagbayaran, like membership fees dapat pagbayaran, yung mga ganon. Tapos, yung kanyang pagkalas daw po, hindi na po yung notice ng pagkalas ng pinag-uusapan, kung hindi po yung kanyang withdrawal, ay hindi daw po ito naaapektuhan ang anumang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC na may kinalaman, basta may kinalaman po sa investigasyon at saka yung proceedings na may kinalaman sa yung mga kasong inimbestigahan nila rito, yung kay Duterte, na nasimulan daw po, the state or the withdrawing state, which is the Philippines, had a duty to cooperate in which commence. Ibig sabihin, yung estado, yung bansa na kumakalas mula sa ICC membership, yung kanyang cooperation sa anuman tsaka sa anumang nasimulan prior daw po bago maging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas, which was March 17 or 18, 2019. Sabi. So, ibig sabihin, kagaya nga ng Supreme Court, di ba, naglabas ng kanilang 15-0 decision way back sometime in July 2021 na sinasabi nila na ang Pilipinas ay dapat mayroon pa tayong obligasyon daw na makipag-cooperate sa anumang proceedings na nasimulan ng ICC dito sa atin. So ibig sabihin doon, yung mga kaso po na kung saan ay iniimbestigahan na nila, ano po yun, mula po nung naging member tayo hanggang nung 2018 ay 2019 na kinalas tayo ni Digong mula po November 1 ng 2011 hanggang sa petsa na yun naging ganap ang pag-withdraw natin at iniimbestigahan nila. So tuloy po yun. Okay? Tuloy yun. Yung sinasabi ng mga DDS at ni Bato de la Rosa na yung investigasyon ay nangyari lang pagka ng 2 taon nang makalipas tayong umalis. Hindi totoo yun. Pinasuspend kasi nila, nag-request sila para patunayan sa ICC na maa-avail nila yung tinatawag na complementary. Ito po yun. Teka. Ay, nako.
Bakit ayaw? Hindi makita. Anyway, ang principle of complementarity na tinatawag nila dyan, teka nga, hanapin ko rito. Complementarity. Wala sa ibang yan, sa ibang dokumento nila yon. Okay, doon po sa meron kasing tinatawag pa ang ICC na Principle of Complementarity. Ngayon, yung Principle of Complementarity, simple lang naman yan eh. Ang sinasabi po doon ay kung ang Rome Statute po ay kinikilala ng ICC ang superiority ng local courts. Kasi nga sila yung court of last resort eh. 'Di ba? So, yun po, kung sakali daw po na seriously iniimbestigahan, no? Hanapin natin yan. Makakakalkal din natin yan dito. Principle of complementarity. Okay. Come on, where are you? Wala ako kasi mga kopya ko nito dati. Okay, so eto ho. Ang sabi rito, alisin natin. Then, where is it? Okay. So ito. Sabi yan, complementarity is a principle which represents the idea that states rather than the International Court or yung ICC will have priority in the proceedings with cases within their jurisdiction. Ang ibig sabihin po nito, since ang Court of Last Resort ay ang ICC, so kung nililitis o iniimbestigahan seriously ang akusado sa kanila, ay nagpapaubaya po sila. Now, during the time of Duterte, there were investigations conducted and then ang naisubmit nilang proof of investigation is more than 200 lamang. Ang kaso po, nasa 7,000 ang nirereklamo. Ang reklamo, tapos meron pang sinasabi na 30,000. Diba? So doon na lang po tayo, sabi nga nila, doon na lang tayo sa 7,000. Dapat meron kayong isinubmit na nasa 7,000, 6,000 folders ng investigation. At bakit walang kaso hanggang ngayon? Yung ongoing case doon, yung pagkamatay ni Kian de los Santos. So hindi po seryoso ang gobyerno ng Pilipinas, sabi ng ICC. Kaya ang ginawa nila, pinaboran na nila na ituloy na yung pagdinig dito yung pag-iimbestiga sa Pilipinas. Diba? Hanggang sa ito na nga, nakakuha sila ng mandamiento de arresto para masigurong mapapaharap si Duterte diyan sa hustisya. So, dahil po sa kino-question nila ang jurisdiction, ito yung gusto nilang mangyari. No? Ang problema, hindi po sila nag-grant ng ICC. Sabi diyan, the international Criminal Court has dismissed the request. Alright, ito pa ngayon ang masaklap. No, ito compilation to ng kapalpakan ng abogado nila. Kasi hindi naman kapalpakan. Kung talagang hindi uubra, hindi talaga uubra. Kahit ano galing mo di ba? So yung kanilang kwento na si Duterte po'y kinidnap, it was rejected. Again, ang kidnapping po sa ICC is legit. Tinatanggap po nila, hindi po issue sa kanila ang kidnapping issue. Kasi kung yan ang pinaka-importante sa kanila ay maiharap yung tao sa korte. Madinig yung mga akusasyon
at maipagtanggol niya ang kanyang sarili. So that is a tawag dito. Yeah, that is how it works on the side of the ICC. Ganun ang diskarte nila. No. And then, the ICC has no jurisdiction over the Philippines, which is where it has, pero rejected din po. And then, limit war on drugs to victims with ID only, rejected. Yung sinasabi nila na, hindi, wala namang ganung request. Ganon. And then, ito pa, ask to remove two judges in the ICC, rejected rin po. So abot-abot na naman po ang kamalasan nitong kampo ni Duterte, ni Digong, dyan ho sa ICC. Diba? Yeah, he got easy money. Sa ngayon, ang tawag po nila dyan, ICC is a court of crocs. Diba? Bakit? Ito yung problema eh. Kapag sila na yung tinamaan, so wala nang hustisya sa kanila. Diba? Ay sana ang ginagawa ninyo, ang kinukulit nyo, yung mga nagrereklamo sa ICC na dito dalhin ang kaso. Sabi ni attorney ulit, double time yung mga defense lawyers si Duterte, ayaw nilang umabot sa confirmation of charges. Hearing sa September. Kasi kapag may probable cause at mapatunayan, pasok sa legal standard that requires sufficient evidence to believe a crime has been committed, generally, pupunta na yan sa proper trial at papasok na dyan ang justification of arrest search warrant at yung kinakatakutan nilang seizure of properties. Nako, paano ba yan? COD. From the international lawyer. Attorney Maripas Ganaden, siya po ay nasa Japan-based siya sa Japanese immigration, if I'm not mistaken. Okay, so yun naman talaga ang kinakatakutan nila. Actually, dalawa nga po ang magbubukas ng kanilang bank accounts. Diba sabi ni Sarah, ay i-avail niya yan na kumbaga parang makakuha sila ng para sa related sa pagbabayad, laro silang pera. Kaya lang, kailangan ng ICC na buksan ang kayamanan nila na pinakatago-tago nila. So kung ang pamilya Marcos may tinatawag na yung mga akusasyon na hidden wealth, di ba? Nasabi nga ni BBM, kung meron kami niyan, edi kung may dokumento kayo magpapatunay na hindi amin yan, edi inyo na. Pero ang pamilya Duterte, hindi yun sinasabi. Hindi lang nila ipinalalabas, di ba? Imagine hindi nga naglalabas ng kanilang SALN. At paanong hindi dumaan sa due process? Diba? Dumaan yan sa due process. Ang problema, hindi lang ninyo kasi kayang intindihin yung sinasabi ng batas. Yan ang problema dun eh. Diba? Marami naman ang paliwanag dyan. No? Tingnan natin kung nandito yung aking material. So I can show it to you. No? Para na rin sa iba na naghahanap. Teka ha. 127. Kasi after ng LS, nagdi-delete ako eh. Oops. Anyway, pwede naman nating puntahan. Diba? Teka ha. Oy, I guess andito. Okay. Yon. Okay, so ito. Pakita ko lang din sa inyo para mag-gets. Alright. So paano yung sinasabi mo na walang due process. Ano ba ang due process kasi na tinatawag ninyo in the first place? 'Di ba? Paano niyo masasabi na na mayroong due process o wala? Dahil hindi sinunod
na dinala si Duterte sa korte dahil walang warrant of arrest coming from the government or coming from the Philippine local courts. Papaanong mag-i-issue ng warrant of... Ito na lang common sense eh. Bakit mag-i-issue ng warrant of arrest ng local court dito? Ang rule alam ko pa, ano ba, rules of court ba 'yon na kung kailan sila dapat mag-issue ng warrant kapag ka may kaso. Ang tanong ngayon, COD, may kaso ba si Duterte rito? Diba? Ito lang maganda ring sagutin. Sabi niya, gumagana ang judicial natin. Bakit hindi dinala sa ating korte? It's a good question. At sasagutin ko po yan. Unang-una, ito yung sinasabi mo no? Na gumagana yung mga korte natin dito. Ang tanong ito, anong batas ang nagsasabi na dapat siyang dalhin? Sige nga. Anong batas? Puntahan daw natin ang Article 59. Alright. So let's go to Article 59. Maganda to. Anong sabi rito? Sabi niya, see Article 59. Ito. A state party which has received, di ba, a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person. So tama, ginawa ng Pilipinas ito. Kailangan daw, pag na-receive na yung request for provisional arrest, gawin na agad yung trabaho. Arestuhin na kaagad. At yun ang ginawa nila. Number 2, ginawa na nga ng gobyerno kahit makaka-apekto sa mga kandidato nila, di ba? Ayun ang sinabi ng Article 59. Number 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in a custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that yung warrant po kay Duterte, the warrant applies to that person. The person has been arrested in accordance with the proper process and the person's rights have been respected. Now, ito ngayon ang tanong dito. Ito bang Article 59 COD applicable kay Duterte? Sige nga. Applicable ba sa kanya yan? Batas ito ng ICC. Hindi po applicable sa kanya. Kasi nga, hindi nila kinikilala. Sila pala ang unang nagsabi kay General Torre na huwag nating pag-usapan ang ICC, ang batas ng ICC. Thank you, kapatid na Trexie. Yan, shout out sa inyo. Diba? Kasi hindi na tayo member ng ICC. Kaya ang nangyari, ang batas na ginamit po dito, yung applicable local law natin. Okay? Ito nga yung pagkakamali ni Digong. Inalis niya tayo sa ICC, hindi niya tuloy yan ma-avail. Na dapat dinala siya sa competent court dito sa atin. Di ba? Competent Judicial Authority. Nawala na si COD. Diba? Ano bang gagawin doon ng korte? Titignan doon, ito bang warrant of arrest na to, nag-a-apply ba rin sa taong ito? I-confirm lang naman si Digong Bayan. Okay siya yan. Tatanungin na siya ng judge, anong pangalan mo, ilang taong ka na, saan ka nakatira? O ano yung nakalaman doon sa warrant of arrest? Di siya pwedeng magsinungaling sa harap ng korte. Kahit abogado siya. And then, the person has been arrested in accordance with the proper process. So, meron bang warrant of arrest? Titignan din dito, meron bang basihan ng pag-aresto sa kanya? Meron siyang kaso sa ICC, sa Pilipinas wala. Sino dapat mag-issue ng warrant of arrest? Di yung korte kung saan o kung sinong may jurisdiction sa kaso, which is the ICC. Bakit hindi ang korte ng Pilipinas? Logic dictates that wala namang kaso rito. Why would we issue a warrant of arrest against him? Diba? Number 3, yung rights of accused. Narespeto ba? Ano yun? Sir, meron po kaming ihahain sa inyo na warrant of arrest. Dito po tayo sa holding area. Pwede yun. Diba? Pinakita sa kanya yung warrant of arrest. Merong dokumento, hard copy, yung redacted version binabasa ni Duterte. And he was asked, base sa video, tinanong, naintindihan niyo po ba to? Naunawaan niyo po ba? Sagot ni Digong Torre, yes sir. Diba? Tapos binasa ba yung Miranda Doctrine? Ano sabi ron?
You are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law, and if you have the right to hire a lawyer or a counsel that of your preference. In case you cannot afford one, then the government will provide you. Sinabi sa kanya yon. So yan lang po yung gagawin din doon sa Article 59. So ano ba yung sinasabi rito na isa pa? Pag dinala siya ron sa custodial, puntahan natin yung isa pang provision. Teka ha. Ito. Oops. Warrant of arrest. Ay, sorry, not that one. Okay. Yung isa, okay, eto, number 3. Nasabi rito that the person daw arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state ng ano po yung pwede niyang karapatan niyang i-apply doon. Kung tayo po ay member ng ICC, ha? Interim release. Ano sa Tagalog yung interim release? Pansamantalang limitadong kalayaan. Ibig sabihin, pwede ba siyang umuwi ng Davao City? Depende. Okay, depende. Dapat ba siyang pagbigyan ng interim release? Depende pa rin po. O, COD, makinig ka. Number 4, ang sabi dito. So, sa pagdidesisyon daw ng application, ito daw pong korte. Dapat daw ikonsidera yung bigat ng kaso. Tapos, kung merong mga urgent and exceptional circumstances to justify interim release. For example, may sakit ito, kailangang dalhin sa doktor. Si Duterte po, mukhang wala namang sakit Kasi bakit inuna niyang magtumakas, pumunta ng Hong Kong, tapos dumalo pa sa paninira rally sa gobyerno. Saya-saya pa nga niya nun Di ba? So, hindi ka panipaniwalang may sakit siya. Drama na lang po talaga yung tingin ko na siya ay pag-uwi rito naka-schedule na sa Cardinal Santos. Diba? Drama na lang yan. Alam niyo ng mga abogado and whether necessary safeguard exists, para saan po? Para masiguro daw po ng Pilipinas na matutugunan nito ang kanyang tungkulin na isuko yung tao sa ICC. Sabi pa ha, it shall not be open to the competent authority of the custodial state. Ibig sabihin po, it shall not be open, so hindi po ito dapat daw busisiin ng competent o ng korte ng Pilipinas para i-consider kung yun bang warrant of arrest na in-issue sa kanya, was it properly issued? Diba? In accordance with Article 58, Paragraph 1A and B. May puntahan din natin yan. Sabi pa rito, pre-trial chamber. Si pre-trial chamber, kailangan daw i-notify ng korte natin, which is sa Pasay po yun na korte, na merong request si Digong. Okay. Ngayon, si PTC ang magbibigay ng rekomendasyon sa korte natin para sa korte natin. So, sasabihan si PTC na may request si Digong, si PTC naman magbibigay ng rekomendasyon para sa magiging desisyon ng korte natin regarding sa pansamantalang limitadong kalayaan ni Digong. Sabi pa rito, the competent authority of the custodial state shall give full consideration to such recommendations. So, yung korte natin, yung judge, hindi po pwedeng bida-bida. Kailangan niyang pangunahing tignan ang rekomendasyon ng ICC pa rin, ng pre-trial chamber. Ito pa. Sabi rito including any recommendations on measures to prevent the escape of the person before rendering its decision. Ano ba ang posible doon? Siyempre, may nagbabanta na FGF na 40 million daw sila. Di ba? Anong sabi nila?
pagka ginalawang Duterte, lulusob sila, magkakagulo. So siyempre dapat tignan po yan ng judge na may FGF si Dado Tago na manggugulo, lulusubin yung korte, aagawin si Digong, itatago nila, saan dadalhin? Malamang dun sa bundok na kanyang hideout na pinakita sa TV dati nung presumptive president pa lang siya, na kinakailangan sumakay ka ng helicopter para ikaw ay makarating. I don't know kung meron pa akong kopya ng video na yan eh. Tinang ko lang. Yan yung kanyang taguan. O kung saan mang dipalop ng bundok yan. Imagine, kailangan mong sumakay ng helicopter para ka makapunta doon. Yan yung kanyang hideout. Ay, wala na. Na-delete ko. Pero nakikita naman yan sa FB, yung kanyang hideout. Diba? So, merong ganong tsansa na manggulo. So, kailangan kung anong rekomendasyon ng PTC, pakikinggan ng judge ng Pilipinas. Ito pa. If the person is granted interim release, kung napagbigyan naman daw po, si PTC daw po ay maaaring mag-request na balitaan nyo naman kami palagi kung anong ginagawa niya. And then once ordered to be surrendered by the custodial state, the person shall be delivered to the court as soon as possible. So, pag sinabi na ng ICC, Korte, competent authority, padala nyo na dito si Digong. Anytime po yun, pag ni-request nila, ipadadala si Digong. Ang tanong, pwede ba siyang pauwiin sa Davao? Kaso existing po yung bantang panggugulo ng mga FGF ni Dado. At yung mga DDS, lalo si Cardema, nagwawala. Sabi ni Cardema nung gabi, ang hina nating mga Pilipino. Hindi ba man lang nagawa na lusubin tong at maitakas, di ba? Gusto nila itakas si Digong. Meron pang mga nag-post na harangin at kubkubin yung Villamor Air Base. At kubkubin yung runway. Hindi ko alam kung anong plano nila doon. Hihiga yata sila sa runway para hindi makaandar yung eroplano. Ewan ko lang. Tingin ko naman yung gulong ng eroplano, kahit na tain ng kalabaw o DDS ang nandun, sasagasaan yan. Di ba? Kaya hindi na rin nila ginawa. So ito maliwanag di ba? Ito yung gusto nilang i-avail. Anong kala nyo sa interim release? Absolute freedom. Di ba? Ngayon, ito, teka, ano ba? Ba't kumilitaw yan? Okay. So ito. So dito tayo ngayon sa international humanitarian law natin. Jurisdiction. Sino ba yung pwedeng masubject dito kahit po foreigner, Filipino o foreigner na nandito sa Pilipinas at yung krimen na ginawa ilaban po sa mga Pilipino. Okay? Pasok po sa banga si Digong, he's a Filipino citizen and nandito siya sa Pilipinas at yung akusasyon na krimen ay ginawa niya po laban sa mga Pilipino. So pasok sa international humanitarian law sa section 17. Pagdating pa rito sa baba, sabi rito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting investigation or undertaking the prosecution of such crime. So sa Tagalog, ang otoridad natin, which is the DOJ, ay maaari nang magpaubaya, mag-rely na lamang doon sa existing investigation na isinasagawa po ng korte o ng international tribunal, which is ICC. Hindi na po tayo magagawa ng sariling investigation. Maaari po nating itong gawin. Ito pa. Instead, the authorities may surrender, si DOJ po, ang sabi ron, may surrender or extradite suspected or accused persons. Now, kailan po tayo mag-extradite?
Siyempre mag-extradite po tayo kapag meron tayong existing international agreement or treaty doon sa isang bansa, right? Pero kung in the case of ICC, inalis ni Duterte Pilipinas eh. 'Di ba? COD, tama. Inalis niya ang Pilipinas eh. Noong 2019 naging for official na yung pagkalas natin. Eto pa. Sabi pa rito, may surrender, the authorities may surrender. Bakit pwedeng i-surrender? Kung wala namang treaty. Wala naman na tayong existing international agreement. Pero ang sabi ng Korte Suprema, di ba? In-uphold lang nila yung pinirmahan ng Pilipinas nung niratify yan nung November 1, 2011, yung Rome Statute, na kung sakali man tayong kumalas, hindi tayo nakakalaya sa obligasyon. Di ba? 15-0 ang Korte Suprema ron nung panahon ni Duterte. Kaya sabi ng mga DDS doon, ang ICC ginawa yan ng mga dating mga malalakas na bansa ng mga colonizer para makontrol nila yung mga maliliit na bansa. Pero wala naman silang maipakitang pruweba na yan yung dahilan. Isa pa, bakit ang bansang Japan, ang France, yung mga colonizers mismo noon, di ba? Bakit member din sila ng Rome Statute? Ang lalaki ng mga ekonomiya ng mga yan. Ang lalakas ng defense niyan. Na subukan mong hulihin yung leader nila. Baka hindi ka makalabas ng wala ka sa garapon. Diba? Na hindi ka nag-evaporate o nag-disintegrate. But member sila doon. Ang Pilipinas, nag-member tayo doon. Tulad nila, bilang bahagi na yan ng ating sistema ng hustisya sa Pilipinas. Sapagkat aminin po natin, COD, hindi po naman absolute na gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Bakit walang kaso si Digong dito? Bakit yung mga kaanak, di ba? Mas tiniis pang magsampa ng kaso sa abroad. Kasi namamatay ang hustisya kapag ang kalaban ay sobrang maimpluwensya. Natatakot sila. Dapat ang hustisya ay encouraging, nagdudulot ng encouragement sa mga complainant, sa mga naagrabyado na habulin yung mga nagkasala. Di ba? Marami nakikita silang refuge. Kaso sa Duterte wala eh. Like in the case of Kibuloy, ano nangyari? Sinampa sa DOJ, sa prosecutor, sinampa sa piskalya ng Davao City. Ano nangyari? Na-dismiss yung kaso. Pero nung nirefile yun, question nila, inapila nila yung determination ng dismissal. Ano nangyari? Inupuan nung panahon ni Digong. Di ba? Recently na lang na nakitaan nila na meron palang probable cause kaya na-arrest at nakulong si Kibuloy. Lalo na kay Digong, wala talaga. Kasi walang blatter. 'Di ba? Nililinis yung yung sinasanitize yung mga blatter. Biruin mo, may butas ang ulo, biktima ng tokhang, ang nakalagay pneumonia, butas ang ulo, ibang klase rin, 'di ba? Napatay, nilagay cardiac arrest. Ay nako. So yan maliwanag kung bakit si Duterte ay na-surrender because of his stupidity sa batas. Akala niya matatakasan niya ang ICC dahil sa pagkalas. Hindi niya binasa na mayroon pong provision doon. 'Di ba? Na kahit kumalas tayo dahil nasimulan na ang pagsampa ng kaso, yung under consideration po na tinatawag kanina ng Rome Statute, yun po yun. Nasa appreciation na nila, nasa jurisdiction na nila yung kaso. So ano nangyari? Na-issuehan ng warrant of arrest. Sina Aimee lang naman ang magulo dahil pilit nilang nilalaso ng isip ng mga tao na kinidnap si Digong. Saka nakakitang kinidnap, ang dami-daming nakasama, nandun yung jowa, nandun yung anak, nandun yung mga abogado. Bakit walang nagharakiri sa labas? 'Di ba? Kung yan ay kinidnap, ang daming supporters sa labas. Alam naman po kasi rin ng supporters na niloloko lang nila sarili nila na hindi yan kinidnap. Kusang sumama yan.
Di sana nagpagulong-gulong yan, yumapos sa lamesa. Di ba? Hindi na sumakay ng bus. Nung pababa, hindi na dapat bumaba. Hinintay na kalad ka rin. Oh, ang kalokohan nyo. So, going back, talaga hong sunod-sunod yung kanilang kamalasan. Di ba? Ang nangyari, Interpol, nakalimutan ni Digong na alisin ang membership ng Pilipinas sa Interpol. So what happened? Through Interpol, nagsabi na si PBBM. So, hindi natin kinikilala ang ICC. Wala tayong membership sa kanila na. Pero dahil meron tayong membership sa Interpol, irespetuhin natin yun. Gagampanan natin yung ating tungkulin. Bakit dapat gampanan? Aba, hindi naman porke si Duterte berdugo, katakutan na ng gobyerno natin, di ba? So, isipin nyo ilan yung mga naitulong ng ICC para mahuli yung mga involved sa transnational crimes, yung mga involved sa mga tumakas na ibalik dito. Tapos pagdating dito kay Duterte, sisirain natin yun, maapektuhan ang imahe ng Pilipinas natin. Di ba? Dapat nga po, sabi nga ni Jimase, kinidnap pero di nanlaban. Di ba? Dapat nga, nanlaban eh. O, dapat nanlaban si Duterte doon. Di ba? Nangagaw siya ng baril. O, dapat ganon. Ang daming pulis doon eh. Dapat na pumalag talaga siya doon. Ay nako. Alright? And I'm sure hindi naman ito naiintindihan ni COD. Pero ito pinaliwanag ko to para po sa mga nagtatanong pa. Ano ba talaga ang nangyari? Dumaan ba sa tamang proseso? 'Di ba? Dumaan. And besides, wala pa namang desisyon eh. Lilitisin pa lang si Digong. Oh. Talagang gano'n. Yun nga, kinidnap kasama yung lawyer, 'di ba? Ay, naku, mga kalokohan ng mga DDS talaga. Okay, iwan na nga po natin. Kawawa naman itong mga minamalas. Talagang ganon. Hindi naman laging nasa ibabaw sila. Di ba? Kumikilos din naman ang Panginoong Diyos sa tamang pagkakataon. Nagkataon eh.